eto nga, may petsa na mga bossing. May petsa na yung impeachment kay VP Sara kung kailan nila pauusugin. Eto, balita. Impeachment complaint laban kay Vice President Impeachment raps versus VP Sara. Game. Ano po ang balita dyan, madam? Plano ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na ihain sa susunod na buwan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako, next month. Ngayon po Agis. 10:30. Ibig sabihin, October 30. Dito sa kinaroroonan ko at dyan sa Pilipinas. At mamayang kaunti, 31 na dyan sa Pilipinas. At kinabukasan nun, next month na yun. November 1 na yun, mga kababayan. Syempre, hindi naman siguro kikilos ng November 1, November 2. Baka November 3 yan. Mga bossing, sa tingin ninyo po, next month daw sa pinakamaagang petsa. Baka November 3 ito. Pakinggan natin. Ano ba November 3? Baka naman Sabado o Linggo. Di ba? Kapag 3, Lunes! Lunes yata yun 1, 2, Martes na. Di ubra lalo. Ano ba talaga? November 3, Linggo. November 4. Mukhang eto na. Tuloy natin. Ayon sa Secretary General ng grupo na si Raymond Palatino, nagpapatuloy pa ang drafting sa reklamo kasunod ng mga impormasyon na lumabas sa mga pagdinig sa Kongreso kaugnay ng paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education noong si VP Sara pa ang nagsisilbing kalihim ng kagawaran. Ayan, sabi ni Wada, Linggo po. Mga A4, baka A4 umpisahan na ito mga kababayan. Alam niyo po kung bakit? Kasi ayaw nilang sagutin No? Panay po ang sabi ng kampo ng Vice Presidente, pinopolitika lang kami niyan. Kung sinasagot po nila, alam niyo po mga bossing, isang beses sumagot sila, yun pong yung kasama yung safe house, ayun. Questionable po Ano nakalagay doon? Nakalagay pa doon mga kababayan minimum 250,000 per night o per 24 hours. Maximum 1,000,000. Sumablay pa. Kaya siguro ngayon nag-aalangan sila na wag na muna tayo masyadong magbigay ng mga impormasyon, etc. at ng kung ano-ano mga sagot. Lalo tayong lulumulubog sa ating komunidad. Di ba? Sabi ni Jan Seralde, magandang pamasko yan kung sakali. Tuloy. Git ng grupo nakagawa ng impeachable offense si VP Sara dahil sa umunoy hindi maipaliwanag na paggasta sa pondo na ng kanyang opisina at ng DepEd sa mga nakalipas na taon. Ayan, dahil nga daw po, nabigyan sila ng pagkakataon mga bossing na nabigyan ho sila ng pagkakataon na ipaliwanag po yun yung mga dating mga nagamit nila, nagastos nila, pero wala Hindi po kumbaga, hindi po mismo nagpaliwanag ang Vice Presidente doon Inupuan lang po, sabay kinabit yung kanyang earphone. Biruin mo, maglalagay ka ng earphone sa loob po ng Kongreso na mismong sa iyo nakatuon lahat ng question and answer. Doon pa lang po mga kababayan. Pasensya na. Pero ang pagkakaintindi ko po doon, pambabastos po sa Kongreso, mga bossing. Yung mga nagastos po, yung mga nagamit na kailangan ng mamamayang Pilipino na ipaliwanag, hindi nila maipaliwanag. No? Laging ang ipinupukol po sa atin, laging ang sinasabi sa atin, binabatikos lang sila, pinopolitika lang sila. Hindi po yun yung tamang sagot Ang tamang sagot po, ipaliwanag ng maayos. Para po, mga kababayan, mas malinis yung kanilang mga pangalan. Di ba? Kung pauulit-ulitin lang po tayo na sasagutin ng Vice Presidente, pinopolitika lang kami. Hindi po natin nalaman kung paano talaga ginastos. At may lakas ng loob sila na humingi ng 2 bilyong budget, mga kababayan. Biruin nyo 2 billion na budget
kauna-unahan po na Vice Presidente o Office of the Vice President, mga kababayan, na ganung kalaki ang hinihinging budget. So ngayon, mga boss, mas ano pa lang ho sa atin yan. Mas dapat talaga nating marinig ho. 'Di ba? Mas dapat ho nating marinig, mga kababayan, kung saan nila gagastusin yan. At kung saan nila ginastos yung dating mga budget, bago naman, bigyan yan. Di ho ba? Eh nakita ho ng Kongreso, nung sila yung nag-compute kung ano lang ang sapat at dapat para sa budget ng OBP, eh nasa 730 o 750, nandiyan lang po, naglalaro. Yung dapat at sapat lang, mga kababayan. Yung dapat at sapat lang na budget para kay BP Sara. Yung iba po, extra, sobra. Grabe, doon pa lang sa mga advisor, 100 million na. Di ba? Sabi ni Master Chief, 30% lang. Sabi ni Chris Angel, Sir Mark, how true na umaaligid daw si Trillanes sa Congress? Quadcom hearing. Hindi ko lang po sure. No? Sabi ni Nanette, kuwahuli ang PNP sa bagong Pilipinas, matino at matatapang. They will do their job, sabi ni Ma'am Nanette. O, tuloy. Nila maaaring maikategorya itong betrayal of public trust at graft and corruption na maaaring maging grounds para mapatalsik siya sa pwesto. Graft and corruption at betrayal of public trust, mga kababayan. Madami pa pong mangyayari dyan, ano? Eh, basta ang sinabi nila, uumpisahan nila ito sa susunod na buwan. Ang nakita po natin, base po sa pagtingin natin doon sa kalendaryo, November 4 ang pinaka-early na merong mga opisina. Ayan, November 4, Lunes. So, baka yaan. Baka dyan sa mga araw na yan. We are drafting the complaint. It is the preparation is ongoing. And we hope to file this soon kapag meron tayong sapat na batayan at saka ebidensya na makakuha. So, people's organizations, anti-corruption stakeholders, advocates of good governance. Ako ho, mga kababayan, kung ako ho ang nasa sitwasyon ng Vice Presidente, para mabutata o masupalpal ko itong mga ito na gustong magpa-impeach sa akin, sasabihin ko na agad lahat, no? Ipapaliwanag ko na lahat. Oh, ganun kadali ho, mga kababayan. Kesa yung sinasabi nila na pinupolitika lang kami niyan. Paulit-ulit, pinupolitika. Wala tayong narinig kung ano yung kanilang side. Di ho ba? Mga kababayan, ganun kasimple ho ang problema nila. Oh. Sabi ni Mona Lisa Bautista, yung gawin ni Sara, bawasan ang bodyguard niya. Ang dami, sayang ang pera ng taong bayan pinapasahod. 400, dami-dami niyan. Oh. Nandito na po yung kaibigan natin, yung kumpare natin na si Just Vincent. O par, shoutout sa iyo. O game, tuloy. Samantala, wala pang inilalabas sa bagong pahayag si VP Sara tungkol sa issue. Ngunit una na nitong sinabi na matagal na niyang inaasahan ang impeachment case na ikinakasal laban sa kanya ng mga kritiko at kalaban sa politika. Yun. Yun pa din ho, mga kababayan, ang sagot ng ating Vice Presidente. No? Pinaghahandaan ng mga kritiko at kalaban sa politika, pero yung talagang gusto nating marinig, bakit ganyan kalaki yung mga safe house na sinasabi nyo? Bakit 250,000 per night hanggang 1 million? Yun po yung sanang marinig natin. Pati po yung kanyang ano tawag doon? Yung pinatawag na press conference. Inaasahan ko po, mga kababayan, na makakarinig tayo ng sagot at lilinawin ng ating Vice Presidente lahat yun. Pero wala po. Mas pumokus po sa pagiging marites ang ating Vice Presidente sa pagkakataon, mga kababayan, nung kanyang press conference. In short, wala. Wala talagang paliwanag. Kaya po, kapag nagpatuloy, naniniwala ho ako, pag nagpatuloy ang Vice Presidente sa ganyang style na hindi maipaliwanag kung saan nanggaling yung mga budget po, malamang sa alamang, suportahan ng taong bayan itong mga
maghahain ng impeachment complaint sa kanya. Di ho ba?